we know that there was a lot of pressure from everyone, right? Lahat ng buong Pilipinas nakaasa sa iyo, not just to medal here in Paris 2024, but to win gold. Kaya ikaw talaga yung tinignan to win that gold medal. But from your experience in Tokyo, ano yung nadala mong aral? What did you learn from that experience heading to your second Olympics? In Tokyo po kasi, hindi po ako ganyan ka-confident sa kakayahan ko. And hindi ko pa po talaga na-explore yung sarili ko po, yung true self ko po. Sobrang mayayain. Kahit piling ko ang late ang galaw ko sa Tokyo talaga. And kahit preparado po ako pumunta doon, hindi talaga lumabas yung pinractice ko po talaga. And nasabi ko po siguro sa marami kong interviews after the Tokyo po na lahat ng magiging competition ko, revenge ko. Pero hindi ko siya sustainable kasi talaga siguro mga dalawang competition, wearing out na po talaga, na-fade po talaga. Parang kailangan kong hanapin talaga yung sarili kong style, and yung personality ko outside gymnastics. And kailangan din na i-balance yun sa personal life ko. Mas confident po ako. Mas kilala ko yung sarili ko. Masaya akong ginagawa yung gymnastics. Hindi lang siya revenge talaga. Parang pupunta ka doon na napag-aralan mo yung bawat movement, yung personality mo, kung paano may i-handle yung difficulties. Kasi hindi din mo palagi hindi ka palagi magaling. Like, sa training, doon mo makikita na kahit nagkakamali ka, na-appreciate mo sa rin yung pagkakamali. Parang doon po talaga ako na mas positive po ako mentally, physically, and spiritually din po. Mas po talaga iba yung mas grow, mas mature po after po. Mas kilala mo na yung sarili mo yung parang. Yes. Carlos, for the first time ever, yung POC, syempre tutulong ng Signal TV, were able to sponsor a camp sa Metz, France. The weightlifters had their spot, the swimmers had their spot, boxers had their own area as well. But in terms of the facility, mukhang yung pinaka-sumakto talaga is gymnastics. Kasi Ma'am Cynthia, you could say that the facilities were also good in Metz. Gano'n ka-importante yung panahon na yun? You were there in France already, na isang buwan pa lang, tapos talagang nakapag-focus ka sa training. Unang-una po yung time po talaga. Nakapag-adjust po ako kasi hindi talaga madali mag-adjust po. Inabot po ako ng mga isang kalahating linggo po para makapag-adjust po. Sa weather, medyo malamig po kasi nang pumunta doon tayo. Yung hinga po talaga. Nahihirapan ako kasi sabi ko yung hinga po dito na usual po sa pag-hinga po. And mabigat. Doon po kasi malamig tapos di sanay yung lungs ko. So, kailangan ko makuha ko yung tamang higa niya. Tapos, sa training, nahihirapan din po talaga ako kasi yung adjustment ko. Pero yung experience ko na sobrang laking tulong ko connected sa naging performance ko sa Olympics ko. Kasi dun sa trials ko, parang ramdam namin yung tension, di ba? Nanonood kami dun sa Pinasin na we were also there. We were there watching. There was so much tension, di ba? Kasi yun nga pinaghahandaan mo is not just to medal in the Olympics, but to win a gold. Gano'n naman ka-importante yung energy that was provided by your gymnastics teammates, sila Emma, si Aliyah, tsaka si Levi. Kasi parang sila, they were of one group, di ba? Parang sama-sama sila. Parang how did they help you also in your training? Parang kahit pa paano mabawasan yung tension on your shoulders? Yung energy po, especially Emma. Grabe energy. Sobrang positive kasi nakakahawa po talaga.
yung last po na nag-training kami, napasaya pa. Sa sobrang tuwa po. Sobrang gaan po nila training po. Nakaka-inspire din po. Siyempre,